Nanindigan naman si Energy Secretary Jericho Petilla na malagang makapagdeklara agad ng State of National Emergency si Pangulong Aquino ngayong pong Agosto. Narito report ni Julie Segovia. Hindi na raw dapat magpatumpik-tumpik pa si Pangulong Aquino. Kailangan na niya magdeklara ng State of National Emergency para maabatan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa susunod na taon. Ayon kay Energy Secretary Jericho Petilla, kung hindi raw mabibigyan ng emergency powers ang Pangulo hanggang ngayong Agosto, 20 araw makararanas ng rotating brownout ang Luzon kabilang ang Metro Manila sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa panahon ng tag-init sa susunod na taon. Kung matutuloy ang power crisis, ekonomiya ang apektado. Ang grupo ng mga negosyante, nagbabalang magbabawas sila ng mga empleyado. Wala naman daw kasing mamumuhunan kung kapos ang supply ng kuryente na pangunahing kailangan sa isang negosyo. Kabilang sa mga maapektuhan ng BPO at manufacturing industry, pati na ang food service at mga ospital. Walang ibang dapat sisihin dito kundi ang gobyerno ayon sa grupong Bayan Muna. Katunayan, pagkaupo pa lang daw ni Pangulong Aquino, isinulong na nila ang pagbasura sa Epiralo para muling makapasok ang pamahalaan sa paglikha ng kuryente. At napasok tayo dyan precisely dahil sa kapabayaan ng gobyerno. So the emergency itself is caused by the government for its failure to predict kung ano ang kalagayan ng supply and demand. Habang nangangambang marami sa napipintong power shortage sa susunod na taon, unti-unti namang naibabalik ng Meralco ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Glenda. Pero mahigit 120,000 bahay pa rin ang nangangapa sa dilim hanggang ngayon sa Southern Luzon. Ilang beses nag-red alert ang Luzon Grid ngayong Hulyo, kaya nakaranas ng rotating brownout ang Metro Manila. Ang tanong tuloy, may epekto kaya ito sa electric bill sa Agosto? If that is an indication of what the gen cost will be, of course, possibility of it being on the upward swing may probably be there. But again, we will need to validate kung ano yung magiging final figures. Julio Segovia, GMA News.